Hello, what's up? Hello, Philippines. Hello, world. Andito na naman po tayo para mag-comment at mag-react dito sa bagong akusasyon. I think, hindi na pala siya bago. This is 1 month ago. This is about sa babaeng ginalaw ni Kibuloy na 16 years old pa nung nangyari to. So, ibig sabihin, ang mangyayari ditong kaso is rape. Nung nakahiga na ako, umaibabaw sa si Kibuloy, tapos kahit pareho pa kaming nakapajama nun, kinikis-kis niya ang ari niya sa ari ko. Kung totoo itong aligasyon na to, ibig sabihin, ang appointed son of God ay hindi tao. Ano siya? Binaboy niya yung babae. So, ibig sabihin, hayop siya. Sinimulan niyang halikan ng leeg ko, nanigas na ako ng husto. Gusto kong sumigaw ng tulong at tanungin kung ano ang ginagawa niya. Pero naalala ko na bawal akong mag-question. So, ibig sabihin talaga, yung mga isip ng mga member nila, manipulated, minamanipulan nila. So, hindi ko lang maintindihan, bakit pati yung mga ibang babae, ganun na rin ang nasa isip nila. Nauto na sila. Anhin po, Madam Chair, kung maselan ito, halo po ito sa aking sinumpaang salaysay. Nang tinigasan na siya, sinimulan niyang tanggalin ang pajama at pants at underwear ko. Sinipsip niya ang dibdib ko, tinanggal din niya ang pajama. See? Basic. So, parang ang nangyari talaga, ni-rape niya yung bata. So, hindi makapagreklamo tong babae that time kasi bata pa siya, minor de edad pa siya, 16 years old. Upon checking, Apollo is a Greek god. Ang nakalagay sa Google, he was never married. Pero, meron siyang mga nangyari between both men and women. So, ang ibig sabihin ba nito, may something kay Kibuloy or kay Apollo? Kasi ganun din ang nangyayari. Si Kibuloy never married, 'di ba? Wala siyang asawa or wala siyang anak. So, pinapatunayan niya kung anong nangyari nung unang panahon. Pants at brief niya na nanginginig na ang katawan ko sa takot at nakatitig lang ako sa kisame. Pinipigilan ko na lang ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa. So, kung ako rin, I think, etong babaeng to nagsasabi ng totoo. Kasi, tingnan nyo, naiiyak pa siya. Parang talagang naalala niya yung totoong nangyari. Ano ba talaga ang nangyayari sa ating mga tao? Meron ako napanood na ganito yung nagpanggap na Buddha. Yung nagpanggap na Buddha na taga-ibang bansa, yumaman siya ng yumaman, marami siyang nakolektang pera, hanggang naging most wanted siya. Tapos lumipat siya sa ibang bansa, ganun pa rin ang ginawa niya. Nakapang-uto pa rin siya ng mga tao. Tapos yung mga ibang ginamit niya na nandun sa ilalim ng kuweba, na ikinulong niya sa kuweba, yun, sila nagpapatunay na yung mga ganitong ginagawa ng tao, ng uuto ng mga tao, hindi talaga totoo. Most wanted din siya, pero nahuli na siya.